Recognize Secretary Aguda of the ICT, and afterwards, si Secretary Ruiz naman of PCO. But for the meantime, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Eddie Bong Plaza online, and Congressman Manuel Raul Manuel. So, Secretary, you are now recognized, please. Mr. Chair, members of the TRICOM, everybody, magandang umaga po. Maiksi lang po yung babanggitin ng DICT. Tapos mamaya po, pag nagkaroon ng pagkakataon, i-update po namin kayo dun sa latest na breakthrough namin with Meta. So, marami na pong nasabi tungkol sa fake news. Bayaan nyo pong bigyan ko naman ng explanation kung bakit importante nga po sa normal na kababayan po natin. May mga example po tayo kung bakit masama ang fake news maliban sa politika at saka national security. Ito yung mga pang-araw-araw na nararanasan nila. Una, na-scam dahil sa maling impormasyon. May mga Facebook posts na nagsasabing sa halagang 20 pesos lang na puhunan, kikita ka ng 5,000 araw-araw. Marami po yan. Nakikita po natin sa mga feeds yan. Marami pong Pilipino, lalo na ang mga naghahanap ng dagdag kita, ang nahuhulog sa mga peking promo. Yung iba dito, dadaling ka sa gambling, illegal, at dadaling ka sa mga fake investment sites. Tulad po nung pinakita kanina sa video. So nawawalan sila ng pera, minsan nawawalan ng data, at ang masakit dyan, nawawalan na sila ng tiwala sa financial system dahil sa ginagawa na to nung fake news. Pangalawa po, nagkakalat ng takot at galit. Ako po ay nabiktima na rin ng fake news. Siguro karamihan sa atin dito nabiktima sa fake news. Minsan iisipin mo, pag-aaksayan ka po ba ng panahon? Parang hindi na eh. Pero pag hindi mo naman pinag-aaksayan ng panahon, yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, sila naman yung nagpapanik para sa atin. So, example lang po, may kumakalat na balitang isang e-wallet, magsasara na. O may libreng ayuda, basta i-click mo lang. Alam niyo po, nung nasa bangko ko, marami kami nakikita ganyan, yung mga clickbait ba. Pero sa likod nan, phishing sites. Ito po, Mr. Chairman, your honors, ito yung kinukuha yung mga password nila. Tapos saan po darating yan? Makukuha yung OTP, tapos makikita mo, mauubos na lang yung e-wallet ng mga tao. Fake news po ang ginagamit dyan. Isa pa ay ginagamit na panira ng kabuhayan. May iba po tayong masipag na mga nagdi-deliver sa bahay-bahay, yung mga parcel delivery. Minsan sinisira ng fake news yung kanilang reputation. Nawawala ng pagkakakitahan. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Ito po, marami rin to, pang-apat, nagpapakalat ng maling legal o gobyernong approved na gambling. Nakikipag-isa po kami sa mga platform providers at saka sa telco, kasama ng PAGCOR at PCSO. Nangyayari po kasi hindi lantaran yung illegal gambling. Minsan kinukuha nila yung mga miyembro sa Facebook. So pag nakuha yung miyembro sa Facebook, dinadala sa mga illegal sites. So sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa panlilinglang, equivalent po yan sa krimen. Sa DICT naman po, ano yung ginagawa namin? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Isa po dun sa mga hackathon namin, may gawang Pilipino. Matatalino po yung mga bata. Gumawa sila ng sistema na pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Gawang Pilipino po yan. Sana tanggapin ng Meta. Nakikipag-ugnayan po kami sa mga social media platforms. Alam niyo po, Mr. Chairman, members of the TRICOM, kahapon po sa opisina namin, in preparation for this TRICOM, kasi gusto namin, lagi kaming handa, pinatawag po namin si Kumu. Si Kumu po is a social media platform na gawang Pilipino rin. Maayos po yung kanilang mga pulisiya at patakaran. Dumating po ang Google na nandito rin po ngayon sa atin. Dumating po ang TikTok. Tapos dumating din yung Meta na nagpapatakbo ng Facebook. Doon nagkaroon po kami ng breakthrough sa usapan namin.
na susubukan nila mag-propose ng mga measures para i-improve. Siguro, kailangan i-acknowledge po natin yung mga talagang nag-cooperate na matindi. Unang-una na dyan si Kumu. Kung ano man ang sabihin ng gobyerno, susunod sila in terms of protecting truth. Si Google, nagsabi na rin po. Si TikTok po, nagsabi na rin po. Si Meta, kaninang umaga lang po sumagot sa amin. So, mahalaga po yung usapin na to. Doon po tayo sa update sa Meta. Si Meta po, sumulat sa amin ng formal. Ang sabi nila, i-implement nila isang mekanismo na tinatawag nilang demotion. So, pag naalala nyo po sa Facebook feed, dyan po marami yan eh. Pumapayag na sila ngayon na kapag CICC o PCO o any duly authorized authority ng gobyerno, pagka nagpadala kami sa kanila na ito po, fake news to, they will demote in their feeds. Meaning, hindi naman totally mawawala, pero mababawasan. Malaking bagay po yon. And we acknowledge naman na sumagot si Meta. Although sa amin, ang mas gusto namin ay isang masusing regulasyon para talagang hindi na ba reactive yung pag-attend sa fake news, proactive na. So sana po, during this hearing, makabigay kami as resource person ng additional information to the TRICOM in order for the TRICOM to craft the necessary laws to better protect the country from fake news. Dahil talaga pong nakakasakit po siya. Maraming salamat po. Yeah, Secretary, rest assured naman na patatawag kayo because we have already drafted some measures, but of course yung mga insights ninyo kailangan po. Baka members would like to ask some question kay Secretary before we proceed with Secretary J. Ruiz. Ako kasi may tanong lang ako, kasi kanina may sinasabi kayong demotion. Ano yung demotion na mangyayari doon sa content creator na yon? You have agreed with the platforms that there is a certain demotion on the violation of sa fake news. Ano yung demotion? Parang mangyayari po noon, Mr. Chairman, hindi mo makikita ngayon sa newsfeed. Tapos magkakaroon sila ng pending review. Tapos i-review pa daw nila. So parang baliktad. Dati kasi tinatanggal nila after review. So ngayon, pag may competent authority na nagsabi na, baka fake news yan, i-demote muna nila. Tapos i-review nila. Parang ganon. And, okay, naintindihan ko na yun. So, meron ka rin binanggit about the Filipinos who are equipped with detector ng mga fake news. Can you kindly tell us and all the Filipinos na ano po ba yung mechanism nung nade-detect nila yung fake news? Gaano ang elemento ng oras na na-detect po nila yon upon uploading of that content? Gaano katagal na nalaman niya na fake news yun? Mr. Chair, yung pong startup na yon, dalawang batang Pilipino po, mga 25 years old lang after college, pero matalino. Galing po sila ng San Carlos sa Cebu. Nag-join sila ng hackathon, ng OpenGov Hackathon 2 weeks ago na inisponsor ng DepEd, tapos nandun din po si DICT to judge. Yung mechanism po nila, gumamit sila ng AI, tinitignan yung mga web. Tapos may algorithm sila para malaman kung fake siya o hindi. Ang kagandahan, Mr. Chair, nung kanilang system, dahil Pilipino yung gumawa, yung bang lengguwahe natin, yung konteksto natin, pinasok nila doon. Mabilis nila madidetect. So habang tinitignan nila yung web, kung ano yung mga fake news, madidetect nila. Kaya kami nakikipag-cooperate sa kanila para pag na-detect nila, bigay ka agad sa CICC. CICC naman, babato namin kaagad kay Meta o kay TikTok or yan po isang technical solution na binubuo namin ngayon. Ang kailangan lang is cooperation from the platforms na i-open up nila yung platforms nila to our... Kasi mahirap yung gagawa pa kami ng memo. Tapos isusulat. Yeah. Tatagal pa yun eh. So, Secretary, in other words, you will have a working relationship with all these platforms regularly, once a week, mga ganyan po ba? Para at least talagang namomonitor natin yung mga fake news. And all together with this Filipino inventor of the detector or detection of the fake news. Are they going to be involved? Well, sa may-ari ng YouTube, di ba, dito, Google. So, are you considering the proposal of Secretary Agudo about the detection of the fake news by these Filipino inventors?
Mr. Chair, we work closely with the DICT under the leadership of Secretary Aguda, and we will continue to collaborate closely on this issue. All right, thank you so much with that answer. So somehow probably magkakaroon po ng peace of mind yung ating pong mga kababayan somehow, no? But the power of this committee or the next committee, no, on the 20th Congress is to the power of oversight. And I hope that under the leadership of Speaker Martin Romualdez, I'm pretty sure that this oversight power will be observed by this 20th Congress. And rest assured that we will have the 100% support on this endeavor that you have initiated. Congressman Barbers, you were raising. Yes, thank you, Mr. Chairman. Tanong lang, no? Hindi kasi ako techie, but I'd like to ask if okay lang ba na magkaroon ng, let's say, prior censorship before a post is posted online. Give it, say, mga 3, 4, 5, 10 seconds, probably, to be able to check kung ito ba ay fake news. Kasi wala naman, alam mo, masama kasi, Mr. Secretary, is that when people post contents online without verifying, validating information, naipost na kumalat na Halimbawa po, sabihin po natin na si Dan Fernandez ay isang babaero. Pagka kumalat po yan, kung wala naman pong katotohanan, ay, totoo pala. My point being, Mr. Secretary, is that would it be possible that there could be some system of prior censorship before a content is posted online, as long as it will not violate any law? No, kung ganon, maybe we can closely coordinate with the social media platforms and ask them to do the same. Magkaroon ng prior checking or censorship or whatever they want to call it, as long as it will not violate any law. Mr. Chair, if I may, the answer po is yes. In our conversation yesterday, malinaw yung kwento sa amin ni Google on how YouTube checks yung mga text. Pagka may mga salita doon na talagang bawal, ginagamit po nila yan for illegal gambling and pornography. Mababasa po yun. Tapos tinatanggal na nila lahat. So malinaw po, TikTok meron din pong ganon. Si Meta po meron din pong mekanismo. Siguro ang tanong dyan is, meron silang tool. Masusi ba yung pag-a-apply nila ng tool? Ang isa pong example din na ginagamit ko, yung platform, ito yung madalas ko pong ginamit example. Kung manonood po kayo ng streaming service, di ba, sometimes hindi nyo mapanood yung mga content na nasa abroad. Ang tawag doon, geo-blocking, geo-locking. Pag yun nagagawa in real time yon sa streaming, mas madalubhasa naman po sa technology yung mga platform. May mga AI nga sila So yung bang ma-check nyo muna yung content bago mo ilabas, technically kaya po yon. Sa kanila po siguro, baka gusto nilang sumagot kung paano So in other yung words, pamamaraan Mr. nila. Secretary, before I acknowledge, tapos ka na, Congressman Barbers, no? So we acknowledge Congressman Johnny. Mr. Chair. Kasi parang ang dating, si Congressman Johnny muna, and then I think, after Congressman Johnny, si Congressman Acop, and then Congressman Arlene Brosas. So, Congressman, Chairman Pimentel. Sec. Aguda, during the previous hearing, we invited the representatives of Meta, no? They came all the way from Singapore. Now, during our interpolation, we found out that they have 60 fact checkers all over the world, no? Now, in the Philippines, they have 3 fact checkers. Vera Files, Rappler, may isa pa. And these fact checkers are private organizations. Wala po ba tayong plano na ang gobyerno natin magtayo ng fact checker din? Mr. Chair, siguro you have a plan for... can I Yes. ask Oo. Sec J to respond kasi I think they have a plan for that. Sec. po. J.
Your Honor, we do have a plan. We're coming up with a memorandum of agreement. Kaso sa aming dalawa nga ng DICT, kung sino pwedeng maging legitimate fact-checker dito sa Pilipinas. Kasi ang nangyayari po, ang rinirecognize lang ng Meta is yung may mga regulators, Department of Finance, Department DTI dahil nga may issues sa mga consumers, consumer protection, tapos yung DMW. So pati po kami sa PCO, naalala ko nung naglabas po ng fake memo, may isang naglabas na fake memo Yes, na di I umano remember galing that. sa Oo. Office of the Executive Secretary. Ngayon, sinabi ko sa CICC, sa Cybercrime and Investigation Coordinating Council, pare, national security concern na to. Pwede bang sabihan mo yung mga platforms, tanggalin agad yung memo na yan dahil fake news yan. Alam mo, sir, natanggal, hindi nila tinanggal. Ang reason ng mga platforms is that ito is freedom of expression. May community standards kami. Ang bawat isang user, siya ang kumbaga accountable to his or her account. So, ano to? Are we at the mercy of the platforms? Bakit ganun? PCO na ako, Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng national security concern, I was getting a certification. I had my certification from the CICC ng DICT, and yet, ayaw pa rin magtanggal. Dadaan pa raw ako ng fact-checker na third-party fact-checker. So, I think Asik Aboy can elaborate on what happened. So, eventually po, ilang beses namin silang kinakausap. Sabi namin, hindi kayo dito naka-base, hindi pa kayo nagbabayad ng buwis, and yet, you don't regulate or stop fake news here in the Philippines. Ang nangyayari po dito sa Pilipinas is kumikita sila sa atin. Hindi natin sila inaalaw natin itong space na to. Kumbaga, pag pumasok ka ng bar na may nangyayaring illegal doon sa bar, hindi naman yung mga taong gumagawa ng illegal lang ang dapat mong tirahin. Dahil pa isa-isa lang po yun. Yun yung mga vloggers. Dapat, yung nag-check, yung pagpasok pa lang sa bar, ikaw na nag-check kung tama ba itong impormasyon anto. At kung hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo ma-self-regulate yung sarili mo, di dapat mangyari, iparegulate mo sa iba. I just learned from the Minister of Information ng Singapore po that since 2019, they already have regulation against disinformation, misinformation, and fake news in their country. And the platforms follow them. May strict rules po yan. There's another law po, na landmark law, in the European Union, yung Digital Services Act, na nire-regulate din niya po. May penalties against platforms, social media platforms, na kapag nagpapalabas ka ng fake news, you will be penalized. Ang tinitira po nila yung penalties mataas po, 6% of profit po ang ginagawa nila. With the absence of a law, first of defining what fake news is, penalties, studies, wala tayong mapanghawakan. Kaya kumakalat ng ganyang karami yung fake news, katulad po nung nangyari nung last elections. In the last elections, many public servants, yung mga iba kasi, ilang buwan o ilang taon ng preparation na kakasira sa isang politiko, yun lang ginamit nila. Disinformation, misinformation, fake news, laban sa kandidato. Natalo o kaya bumaba yung kanilang support. Kasi dahil nga dun sa paninira, and yet hindi ma-stop eh. Kasi nga, usually ang ginagawa ng ibang mga politiko or ibang mga kalaban, nag-hire yan ng trolls, cyber warriors. So, sa kakasira, lahat naman tayo nasa cyber world na yon. Dalawa ng mundo ng Pilipino eh. Yung real world, yung cyber world. Most of people now, probably half of their time, spare time, napupunta sa cyber world. Ito na yung nakikita nila. So, nai-influensyahan yung utak ng tao. Paano kung ang tao, binibase niya ang decision niya sa mga fake news o kasinungalingan?
isipin mo kung ang mga botante natin boboto base sa impormasyon ng kasinungalingan, anong klaseng generation, anong klaseng democracy meron tayo? Another threat po, if you do not put a stop to fake news, is that eventually, our people will no longer decide based on informed decisions, but based on lies. We agree that there is a right to information, but that right should be accurate information. In the Philippines, ang pangkontra po natin sa fake news is yung cybercrime law pa rin, na dapat may intent. Dito sa atin, wala pa po tayong batas na dapat tapusin itong laban natin sa fake news. The fight against fake news is not just for the present, but it's for the future of our country. Actually, Mr. Chair, that is precisely the reason why we are here, is to legislate a law that would really combat fake news. And Mr. Chair, I totally agree with the observation of Secretary Jay that we are at the mercy of Meta platform. Isipin niyo po, Mr. Chair, yung gobyerno na natin ang nag-request sa Meta platform to take down the fake news of that memorandum that was issued purportedly by E.S. Bersamin. Hindi nga sila nakinig sa inyo eh. And what is painful is that Meta platform is not even paying taxes to the Philippine government. Ang pinag-request lang natin sa kanila is self-regulation. However, sabi ko nga, hindi tayo pinapakinggan. In fact, during the previous hearing, when we asked the Meta representatives, sinabihan pa kami na public officials are subject to criticisms. So, it's about time siguro, if they cannot have self-regulation, it must be this government, this administration, tayo mag-regulate sa kanila. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study I don't know if it is possible that we should require this Meta to get a franchise from Congress for them to operate here. Kasi may oversight committee ang Congress, we can regulate them. Ang problema sa Meta, ang pinag-iisipan lang nila yung kung kita nila eh. There are 90 million users sa Pilipinas. I think we are the biggest users of this platform in the entire Southeast Asia. Ang laki ng kita nila pero they cannot self-regulate. So ang kawawa, hindi lang public servants, kundi pati yung ordinaryong mamayang Pilipino, palaging biktima nito using this platform. So that is why maybe we can ask help from Secretary Jay, Secretary Aguda, to find a way that we can regulate this platform. Yun lang po, Mr. Chair. As a matter of fact, Chairman, meron tayong bill na ipafile regarding that. So, I think the members of this House will be given that copy as well. I hope the President, through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayong 19th Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that we will be, that the 20th Congress will be filing. Kasi kailangan na dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Anyway, the Chair would like to now recognize